Ah, Swerte mo na nakasalubong mo ako. Miss, basang-basa ka. Hindi yan solusyon. Pasensya na. Gising na ang dalaga. Ikaw ang sumagip sa akin. Miss, anong nangyari sa'yo? Damit ikaw. Sabi ng master ko, iligtas ang isang buhay, mas mabuti pa kaysa magtayo ng 7 templo. Akala ko nalunod ka, kaya pinaghirapan kitang buhayin. Pero iyon ang first kiss ko. Ginawa ko lang kasi nalunod ka. At saka, kung hindi kita nasagip, ngayon pati ang baryo nyo, hindi ba magkakasalo-salo na lang sila? Pero usap tayo, miss. Parang gusto mong tapusin na ang sarili mo, kaya yun ang ginawa mo. Pinalit na pala kayo ng in-family sa kin, kaya tumigil ka na at sumuko na. Takbo na, pag nahuli kita, papatayin kita ng serbisyo. Hehe. Ibinuhos ko ang lahat para sa pamilya. At sa huli, ginagamit ninyo pa ang kasal ko bilang piyesa para umakyat sa pwesto. Kung ganyan naman, Miss. Kung ayaw mong magsabi, sige, hindi na ako tatanong. O baka, ihahain ko sa'yo ang inihaw na isda ko. ikaw, gusto mo bang pakasalan ako? Hindi ka naman lagnatin, no? Bakit nagsisimula ka ng makunwaring baliw? Sabing aking master. Wala akong pinagsasabi na kakaiba. Hindi ba sinasabing master mo na kapag tumingin ka sa katawan ng babae, kailangan mo na siyang panagutan? Wala akong mapupuntahan ngayon. Baka mas mabuti kung manatili muna ako sa bahay niya. Nagkaroon na kami ng marriage certificate. Ako'y isang naglalakbay na monghe. Ako, Master. Marumi na ako. ang sabi mo parang lugi ka naman. Permahan mo itong kasunduan. Mula ngayon, kakampi ka sa palabas ko. Palabas? Bago lumabas, i-report mo sa akin. Kung may problema, humingi ka muna ng permiso sa akin. At isa pa, May namamatay dito, grabe. tatay. Atay, huwag mo akong takutin. Tulong, iangat ninyo ang tatay ko sa kotse. Huwag siyang igalaw. Huwag niyo siyang hawakan. Nagpapahinto ka sa daan ko. Gusto mo bang mamatay? Ako ang doktor, huwag kumpunihin ang pagligtas. Wala na tayong oras. Papasok na ang buhay ng tatay mo sa bingit. Putang ina, sabihin mo ulit yan. Ginoo, pakalmahan muna kayo. Meron nito. Bakit hindi mo agad inilabas? Gusto mo bang mamatay? Kung gusto mong mabuhay ang tatay mo, sundin mo ako. Alisin mo ang kurbata mo. Kung may mangyaring masama sa tatay ko, sisiguraduhin kong mauna kang pumunta sa harap niya. Lynch, may kumpiyansa ka ba? Okay, pwede na tayong pumunta sa ospital. Tayo na rin. Ginoo, hindi na nasa panganib ang tatay mo. Bakit ninyo kami hinarang? Hindi pa ako nakakita. Ang may gumagamot na ganito. Emye, Marami ka pang hindi nakikitang bagay. Tandaan mo yan. Sabihin mo sa matanda na tigilan muna ang maanghang at ang matatabang pagkain. Maraming salamat. Babayaran ko ang utang na loob na ito. Ako si Wei Zhang. Tayo na. Sisira namin ang gusali ng yuanyi ninyo. Ngayon din, dadalhin ko mga tao at sisiyain yan. Ang gusali ng yuanyi ninyo. Chen Xiao, kalma lang po. Binigyan ko na ang babaeng iyon. Dadating siya agad. Kalmado ka muna. Swerte ng buhay niya. Oy, ano yan? Anong ginagawa ninyo? Chen Xiao, anong ginagawa mo diyan? Gawa yan na walang hiya, sinyu. Siyempre naman, papadama rin namin sa pamilya niya. Kung ano ang pakiramdam na mabunggo sa ulo. Ken Hao, nagugulo ka sa kumpanya? Hindi ka ba natatakot na tumawag akong pulis? Tumawag ng pulis. Sabi niya, tatawag daw siya ng pulis. Yin Xinyu, akalain mong pwede mong saktan si Chen Xiao ng ganito. Gusto mo bang? Isabay mo ang buong Yin family. Si Yan Zhenyu. Bakit kagabi? Hindi mo sinamahan ng maayos si Ken Xiao? Alam mo ba, galit na si Ken Xiao ngayon? Wala kang kwenta. Puro kalokohan ka lang, luging-lugi ang dinadala mo. Lumaki ka ng ganito. Wala bang nagturo sa'yo kung paano respetuhin ang iba? Saan mo nakuha ang tapang na yan? Ang yabang mo naman. Ang asawa ko, kakakuha lang ng sertipiko ngayon. Ang asawa ko, kakakuha lang ng sertipiko ngayon. Naku, tapos na tayo. Apos na talaga ito. Hoy, sabi niya ikaw ang asawa niya. Totoo ba yun? Aamin ka ba? Bakit hindi ako amin? Bata ka pa pero bingi na ba? Sabi ko, amin ako. Bakit bata pa lang, bingi ka na? Sabi ko nga, kaya ko to. Ikaw ang pumipilit. Yung asawa ko tumalon sa ilog. Yun ba? So anong problema nun? Gusto mo bang maghiganti para sa kanya? Halika, palo mo ako. Apak ka ba? Kaya mo ba? Hahaha. Kung hindi ka magtapang, manahimik ka na lang at tumingin. Sasabihin ko sa'yo, kagabi, sunod-sunod kong ginawa. Tinunit ko isa-isa ang mga. Sasagot ka lang, magkakamali ako, okay na yan. Wala nang paligoy-ligoy. Yin Xinyu, Ito ba ang hinahanap mong mabuting mister?
Halatang gusto ninyong patayin kami. Ang buhay ninyo. Kung gusto niyo ng pagmamahal, bahala na kayo. Pero habang nandoon ako, hindi ko papayagan na mang-api ang asawa ko. Ikaw, Susubukan mo bang sampalin ako? Chen ayos ka lang ba? Hindi naman ito problema namin. Kasi siyang may sala. Lumayo ka. Sinabi ko sa'yo, papalisin ko kayong lahat. Atayin ang buong Yin family. Wawasakin ko kayo. Ang buong gusali ng Yuan Yi. Sino to? Ang laki ng bibig niya. Sino ka naman? Wala kayong karapatang manghimasok. Shenfu Wei family, Wei Zhang. Hahaha, siya ang pinakamayaman sa bansa. At si Wei Zhang ang gambling king sa mundo. Sobrang busi niya. Baka hindi siya darating dito. Totoo, hindi naman ito para sa'yo, bata. Layo ka diyan. Tanga. Anong sinasabi mo? 3 minuto lang at ang Chen family sa Jiangcheng. Babagsak ng tuluyan. Ang ganda pala ng drama, kumuha ka pa ng artista. Atos talaga ang acting niya. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon pati kayo, lahat kayo. Mapapatay. Hoy, Anak, tapos na tayo. Tapos na. Inipiga tayo ng isang banyagang grupo. May utang na ang grupo na 10 bilyon. Nakahack din ang aming mga komputer. Pumasok ang mga hacker. May mga lihim na dokumento na ninakaw. Nakarating na ang pulis dito. Itataas ang mga kamay. Huwag galawin. impossible, hindi puwed. Wala ang Yin family ng ganitong kakayahan. Ang Yin family nyo, hindi na magkakaroon ng ganoong lakas. Pek lahat yan. Narinig niyo rin ang tawag kanina. Isang pagkakataon para magbayad ng kasalanan at maglingkod na nasa harap ninyo. Anong ginagawa niyo? Ano ba yan? Tara. Mas malakas pa rin si Wei Zhang. Salamat, Wei Zhang. Ako yung taga Yuan Yi. Sech, pwed. Hindi ko akalain ganito katibay. Miss Yin, alam ko na ang tungkol sa grupo. Gawin natin to. Ang Wei family ay pipirma para sa Yuan Yi. Ang isang order na may halagang bilyon. Kapag nanguna ang Wei family, hindi mawawala ang mga susunod na kooperasyon. Ang galing. Kawawa naman ako, di ba? Bigyan mo naman ako ng boses. Narinig ko, may galit ka kay Lin Shu. Kapatid na alagad, bumalik na ako. Paano nangyari to? Anong nangyari? Ang Yuan Yi, ngayon natira na lang, ay isang walang laman na shell. And Mas Yin, ang kilalang manggagamot mula sa Qingyun Mountain ay bumaba na. At ngayong naglilingkod siya sa Jiang City. Dahil guluhin ang kalagayan ng lolo. Ibinigay na niya ang lahat ng ari-arian ng kumpanya. Sa Qingyun Mountain na. Ano? Siguradong niloko ang lola. Ang Divine Doctor ng Qingyun Mountain. Ang pinakamadumi sa mundo ay pera. Lahat ng paglabas ng sakit, dahil sa pera, kailangan malinaw ang tingin natin sa pera. Ilagay ang pera sa tabi. Para tayo maging malusog at mabuhay ng matagal. Tatay, dadalahin kita sa ospital para magpa-check. Lahat sila mga manloloko. Dahil sa pera, hindi mo na ba iniisip ang buhay ko? Lumayo ka. Ayoko ng pera. Gusto ko lang ng kalusugan. Mandala Flower. Kuya, kahit gaano pa katapang ang amoy ng halamang gamot, hindi nito matatakpan ang amoy ng Mandala Flower. Huwag ninyong hayaang linlangin niya kayo. Hindi naman siya talaga ang Divine Doctor ng Qingyun Mountain. Niloloko niya lang kayo para sa pera. Hoy. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang sakit nating lahat. Ang ginamot ng doktor ng Qingyun Mountain. Lola, yung divine doctor na yan, manloloko lang siya. Huwag kang papaniwala sa kanya. Huwag kayong papaniwala sa kanila. Gago. Gusto mo bang papatayin mo ako sa gali? Aba, akalain mo bang babastusin ninyo si Lin Shenyi? Ang sakit namin. Malinaw namang siyang doktor ang gumaling. Paano ito nagkakamali, hindi ba? Chen Hao, Tawagin ninyo ang mga tao. Alisin ninyo ang 3 nanggugulo na yan. Buhusin ninyo sila palabas. sandali. Ang dahilan kung bakit pakiramdam ninyong gumaan ang sintomas. Dahil gumamit siya ng Mandala Flower. Ang usok na lumabas. Ang nagpapamanhid sa inyong mga nerbiyos. Kaya pakiramdam ninyong sobrang energized kayo. Pero ang sakit ninyo, hindi ito gumaling. Magtatanong ulit ako. Pagdating ng gabi, pakiramdam ba ninyo parang sasabog ang ulo ninyo? Gabi-gabi sumasakit ang ulo ng tatay ko. Hindi siya makatulog. Kahit uminom ng painkiller, walang epekto. Iyon ay dahil sa amoy ng Mandala Flower na naamoy niya sa araw. Ito ang side effect nito. Pinapayuhan ko kayo. Mas mabuti pang agad kayong pumunta sa kumpirmadong malaking ospital para magpagamot. Ay, ang Tian Hospital. Mahal ang bayad sa check-up. Hindi nila tinatanong ano palaga ang sakit natin. Hindi natin kayang bayaran yon. Yung gamot at ospital. Sa ngayon, sa wakas, ang master. Libre nilang pinapatingnan sa atin. Ang mga taong tua, babawi pa at abala pa. Parang sinisiksik nila kaming mamatay. Ekbang Shenyi, hindi kami pa naman alam. Sadyang ayaw nyo talaga sa amin. Agpagaling, pinipilit ninyo kaming mamatay. Sino ka para magsabi niyan? Sino? Sino ba? Ako lang. Kayang galingan ako. Kayang magpagaling ng patay na laman. Qingyun Mountain na Shenyi. Bakit? Kasi ako. Ako ang kayang magpagaling kahit patay na laman. Qingyun Mountain na Shenyi. Lin Shu, ano ba yung sinasabi mo? Amy. Kasi ikaw nga. Sasabihin ko sa'yo. Ikaw lang naman ang anak ng Yin family. Isang pasaring na may bayad. Lalaking nahagip guhit lang nila. Ano karapatan mo na magpakitang gilas bilang Shenyi? Ayan, totoo pala ang sinabi ni Xiaoji.
Walastikang wala ng hiya. Umalis ka diyan. Lumayas. Tara na, Lola, tara na. Matagal na akong nag-alaga na may sakit. Para lang magpagaling at magligtas ng buhay. Di ko inakala na sa maliit na syudad na to, magkakaroon ako ng ganitong pambababoy. Umalis na ako ngayon. Hindi na ako babalik sa Jiang City kailanman. Ay naku, Lin Shani, hindi ka pwedeng umalis. Kung alis ka, wala na kaming pag-asa. Mamamatay kami lahat. Hindi ka dapat umalis. Lumayo ka. Mahirap makuha ang isang doktor gaya niya. Papagalingin niya kami. Pero 3 taong to ang nagtutulak sa kanya na umalis. Pukulin siya. Patayin ninyo siya. Tatay, huwag mo akong takutin. May doktor ba rito? Sino ang makakatulong sa tatay ko? Maghiwa-hiwalay kayo. Umalis kayo. Lin Shani, bilisan mo, iligtas mo siya. Seg. Tatay, Lin Shani, Ano ba talaga ang nangyari rito? Tatay, Hindi tapat ang puso mo. Hindi mo isinauli ang lahat ng ari-arian. At pinasama mo pa ang kanyang kalagayan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Tama. Tama si Lin Shenyi. Kung gusto mo gumaling ang katawan, kailangan ibigay lahat ng iyong yaman. Dapat mong isuko lahat. kalokohan. Lumalagay siya sa panginginig dahil ito ay abnormal na paglabas ng kuryente sa nerbiyos. Ginagamitan mo pa siya ng akupunktura para istorbohin ang kanyang nerbiyos. Gagawin lang nitong mas malala ang sitwasyon. Nagsisinungaling ka. Gago ka. Ang laki ng bibig mo, ha? Saan ka kukuha ng karapatang magsalita? Inutusan mo bang kwestiyonin ang autoridad na maestro? Dahil kaya kong pagalingin siya. Tabihan ninyo siya. Huwag ninyo siyang papalapit sa pasyente. Gagawin niyang patay ang isa sa inyo. Teka muna. Gusto ba ninyong makita ang isang tao? Namamatay sa harap ninyo? Ay, ayos na. Ay, ayos na siya. Ito ang tunay na dakilang manggagamot. Ay, dakilang manggagamot, bilis. Ito na ang tunay na manggagamot. Bumangon ka na. Kayo rin, bumangon na. Sa totoo lang, wala kayong sakit. Yung sinasabi ninyong karamdaman, lahat iyan haka-haka ninyo lang. Naniniwala ako sa sabi ng dakilang manggagamot. Kayo rin, maniwala kayo sa manggagamot. Sinisira mo ang plano ko, hanap ka ng patay. Dapat maniwala kayo sa manggagamot. Sinisira mo ang plano ko, hanap ka ng patay. Hindi ko inakala. Nag-aral pala kayo ng ganito sa master. Master. Hindi ba ako karapat-dapat sa tingin mo? Pareho lang naman ang tinuruan sa amin. Kung sasabihin mong paborito ka niya. Ang totoo, ikaw ang paborito talaga ng master. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabi ng master, ikaw ang pinakamatalino. Kaya syempre, siya ang pinakamasigasig magturo sa'yo. Pero kayabang mo naman. Puro lang pananagutan at kita ang nakikita mo. Kaya hindi ka talaga magtatagumpay. Talaga bang nagkakamali ako? Wala akong mali. Kayo ang may sala. Kayo mga walang hiya. Mga baboy kayo. Nga aso, mamatay kayo, karapat-dapat lang. Nagpapanggap kayong manggagamot at sinamantala kami. Hindi pa nagsisisi. Bugbugin ninyo siya. Bagbugin. Lola, Ipagpalagay na lang na pinapagalaw natin si Lola. Para sa kanyang mga kalamnan at buto na lang. Lola, Lin Shenyi. paano mo nalaman na apelido kong Lin? Pangalan ng nagligtas sa akin. Siyempre tatandaan ko yan. Ikaw ba si Insinyo, di ba? Nakakainis nga, na-enjoy ako. Ang swerte mo, may ganong lakas na asawa. Ang swerte mo, may ganong lakas na asawa. Hindi ba? sabi ko na maganda ang panlasa mo. Bilang pasasalama, ayain ko kayong kumain. Sig. Huwag ninyo akong tingnan. Inaanyayahan ka namin kumain. Hindi ako gutom. Sage, tara na. Mahal. Sabi ko nga, hindi ako gutom. Alam ko naman. Gut na ako. Tara na, tara na. Kakatapos mo lang bumaba ang bundok. Wala kang alam. Ang mga dalagang nasa lungsod, mapangloko lahat. Sinasadya nilang lokohin yung mga inosenteng tulad mo. Ikaw rin yung nanloko sa akin. Ikaw. Iba kami. May kasunduan kami. Pasensya na sa paghihintay. Lin Shenyi. Inayos ko ito ng espesyal. Pinagawa ko sa kusina, sabaw ng kalapati. Tikman mo. Woo, sobrang okayong sabawang kalapati. Ibigay mo sa akin, tikman ko. Yinsinyo, pasensya na. Huling bahagi na to. Kung huling bahagi na nga, mas mabuti pa ibigay mo na sa akin. Sabi mo nga hindi ka gutom. Ha, ano naman ang lasang sabawang kalapati? Hindi gusto ni Linshu yung sabaw. Gusto ni Linshu kumaing isda. Oy, 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 oy. Lin Shenyi, anong nangyari sa'yo? Ayaw mo ba ng sabaw ng kalapati? Lin Shenye. Masama ba ang lasang isda? Haha kasi ang sarap ng isda eh. Haha, ayun nga. Mauna muna ako sa CR. Kayo na ang mag-usap. Kayo na munang kumain. Bossin, Pag na-donate ang grupo, na-cash out agad. Ngayon ang pondo ng kumpanya. Wala na halos magamit. Alam na natin ang project ng Wei family. naiintindihan. Samahan mo ako mamayang hapon, may kakausapin ako. Kung mapapagana ba ang yuan niya,
Nakasalalay ito sa hapon na to. Boss Yin. Aayos na ang hotel. Sisiguraduhin nilang may dangal ang pagsasaayos. By Yutang, bakit mo sinipa siya? Kung may aso na humahad lang, hindi ko siya sisipain, bubuksan ko pa siya hanggang bagong taon na. Tigilan mo yung kalokohan mo. Gusto mong umutang ba? Hindi utang, partner. Gusto kong imbitahan si Boss Bay na pumasok sa shares ng Yuanyi. Magkakasamang kumita. Kumikita. Ako ba'y nagpapautang na mataas ang tubo? Ikaw, papapasok ako para kumita. Ah, okay, papasok din ako kung ganun. Kaso dapat ba naman? Kung ganun, wala nang usapan. Hindi ako papasok sa delikadong bagay. Kung ayaw makipagtulungan ni Boss Bay. Sige, hihiram akong 50 milyong peso. Pagkalipas ng 6 na buwan, kasama na ang principal at interest, babayaran ko ng 60 milyon kay Pangulong Bay. Miss Yin, ikaw. Alam mo ba ang kondisyong ino-offer ko? Kontento ba si Pangulong Bay? Hindi kontento. Magbigay ka sa akin na 0 milyon kada buwan sa loob ng 6 na buwan. Akala mo ba taga-pamamalimos ako? Anong gusto mong mangyari? Siyam lumabas, 13 ang bumabalik. Hihiram ka ng 50 milyon, pero kukunin mo agad ang 40 milyon. Pagkatapos ng 3 buwan, babayaran mo ako ng 85 milyon. Miss Yin, halos kapareho na ito ng pagnanakaw. Baka mas mabuti pa. Bumalik na lang muna tayo at mag-isip ng ibang paraan. Mesin, yung mga tauhan na Yuanyi, kumpar mo ba sila na? Makakapasok ng basta sa usapan ng boss. Sila ba ang may karapatang mag-interrupt? Huwag mong kalimutan ang kalagayan ng Yuanyi ngayon. Anong posisyon yung gayon? Kung makakakuha ka ng pera. Naniniwala akong hindi ka maghahanap ng tulong dito. Hihiram akong 50 milyon. Pwede na kung ibabalik ko ang 40 milyon. Pero pwede bang mas mababa ang interest? Hihiram ng 50 ibabalik 40. Pwede. Pero pwede bang bawasan ang interest? Saj, Mesin, ikaw na ang nagtanong. Ano pa bang hindi pwede? Ibawas ko ng 5 milyon sa'yo, pero itong 3 buwang ito, kailangang laging nandyan ka kapag tinawag kita. Walang problema, di ba? Bay Yutang, gusto kong linawin ang isang bagay. Dumating ako dito para makipag-collab, hindi para ipagbili ang sarili ko. Hindi na ako manghihiram ng pera na to. Lin Xiu, tara na tayo. Anong balak ninyong gawin? Gagawin niyo bang ikulong ang isang tao? Hindi ako hihiram. Pinukaw mo lang ang galit ko. Sayang ang oras. Kung sinabi mong hindi ka hihiram, hindi ka hihiram. Sasabihin ko sa'yo. Gayon, utangin mo man o hindi, kukunin mo to. Kahit ayaw mo, kukunin mo. Bay Yutang, sobra na ang paghahari mo. Sobra nga akong gahaman. Anong magagawa mo sa akin? Wala akong perang ipapahiram. Hindi ako makakahiram sa kahit sino. Ang babaeng gusto ko. Walang babae na hindi ko may iskandalo sa kama. Sabinin mo ako. Ikaw ang papatukin ko. Sa negosyo, kasama ka. Ganun ba ang paraan pamimili mo? Negosyo, sumusunod ay munlad. Lalaban sa akin, mawawala. Pinapayuhan kita, huwag mo siyang hipuin. Kung hindi, magsisisi ka. Sino ka ba, putangina? Sabi mo ayaw mong hinawakan. Di mo ako pipigilan. Gusto kong makita. Paano mo ako payurakan? Sinabi ko na, huwag mo siyang hawakan. Bakit hindi ka nakikinig? Sinabi ko na, huwag mo siyang hawakan. Bakit hindi ka nakikinig? May sumubok pa bang lumapit? Subukan niyo kung may lakas ng loob. Sasabihin ko sa inyo. Ito ang lugar ng Gambling King. Si Anyi ang may-ari. Kung maghahamak kayo sa kanya, tatapusin ko kayong dalawa. Tawagin ninyo ang mga tao. Lin Xiu, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag mong hayaan na dahil sa maliit na bagay, magkagulo tayo. Maliit na bagay? Kung inaapi ka nila, hindi yan maliit na bagay. Tingnan natin kung sino dito ang akyat sa langit. Pustahin niyo kung may maglakas loob na gumalaw sa ating bay na lahi. Tingnan ninyo ito. Pumasok ako sa restaurant ninyo para kumain. Sinundoan pa ang kamay ko at binali. Kapag nalaman ng tatay ko ito, sabihin ko kay Gambling King, huwag kang asa na makakatrabaho ka pa. Baye, huwag kayong mag-alala. Ipipress ko namin ng ayos para masyahan kayo. Sino ang umaksyon laban kay Baye kanina? Lumabas ka at humarap ka, kunin mo ang parusa mo. Pangako, hindi ko nahahawakan ang ibang tao. Kung hindi, patay kayong lahat. Ang clubhouse ng Gambling King. Kung tama ang alaala ko, iyan ang Weizhang ng Chanfu Wei family. Tama, ako ang taong namamahala rito. Dahil ng pagkakaibigan sa kalsada sa akin, tawagin ninyo ako, Anye. Umalis kayong mga walang kinalaman. Hindi ako alis. Sa akin nagsimula ang lahat ng to. Hindi kita iwanan. Mamatay kayong magkasama dito. Ikaw munang umalis. Hindi ako alis. Sa akin nagsimula ang lahat ng to. Hindi kita iwanan. Mamatay kayong magkasama dito. Di mo pinapansin kung sino ang tama o mali. Ang sinumang makapagpagalit kay Bei Yutang, siya na siguradong may kasalanan. Kahit hindi mo inaalam ang detalye, sinisisi mo na agad sa akin. Kailangan pa bang iimbestiga? Ang katotohanan ay nasa kamay ng malalakas. Kung sinabi kong ikaw ang may sala, ikaw na nga ang may sala. Magaling. Hindi alam ang tama at mali. Tapos na ang iyong pagiging responsible. Ho, ganon ba?
Kung kaya mo, utos mo akong lumayas. Batang to. Mamamatay kang gayon. Ayoko sanang gambalain si Wei Zhang. Pero kung hindi ko siya hanapin ngayon, baka sa hinaharap, marami pa ang inyong mapipigilan. Si Anye, tama? Isang pagkakataon na lang. Ang gago mo sa basag na telepono. Sino ang tinatakot mo diyan? Ako. Hindi ako mahilig sa paligoy-ligoy. Nasa lugar ako ni Anye. Mga tao mo gustong pumatay sa akin. Talaga bang kilala mo ang Gambling King? Anyi, huwag mong hayaang lokohin ka ng batang ito. Nagsusubok lang silang tumawag sa kahit anong numero, para lang magpalusot. Isipin mo mabuti. Ito ba ang numero ng Gambling King? Halos naloko ka ng batang yan. Hindi to ang numero ng Gambling King. Halos naloko ka ng batang yan. Hindi to ang numero ng Gambling King. Tumawag ako sa private number ng Gambling King. Normal lang na hindi mo alam. Private number ng Gambling King. Ginagamit lang yan sa pamilya. Paano mo naman malalaman yan? Ang yabang naman. Magkatao. Hatiin ninyo siya. Hoy, receptionist, ang King Crab. Lin Shenyi. Alam ko na ang nangyari. Kasalanan ng tauhan ko na hindi naging maayos ang trabaho. Patawarin ninyo kami. Kung ikaw at ang asawa mo, na nasa labas, at tinutukan ng kutsilyo, papatawarin mo ba ang salarin? Naintindihan. Boss, ako. Akin ito, hindi ko nauna nahiwalay ang tama at mali. Dahil dito napagdaanan si Ginoong Lin. Pakiusapan ninyo ang boss na parusahan ako. Hinawakan siya na may kutsilyo. Putulin ang kamay ni Ginoong Lin. Opo. Huwag, boss. Ginoong Lin, tulungan ninyo ako manawagan para sa kanya. Ginoong Lin. Wei Zhang, ako si Bei Yutang. Deti tayong nagkainan, di ba? Umalis ka. Wala akong pake kung sino ka nga pala. May utang na loob si Ginoong Lin sa akin. Sino mang lalaban kay Ginoong Lin? Lalaban din sa pamilyang Wei. Jinong Lin. Hindi ko napansin ang isang mamahalin. Patawarin niyo ako. Hindi ko nagkamali siya ako, Hindi ko siya naunawaan. naunawaan. Pakipatawad. Patawarin niyo ako, ma'am. Dapat talaga kang humingi ng paumanhin. Patawarin niyo ako, talagang nagsisisi ako. Nanghingi ako, please. Hindi ko na kayo gustong makita kailanman. Oseg. Sisi Rom, hindi na ako muling kikilos para makasagabal. Umalis na kayo. Alis na ako ngayon din. Kayo rin, umalis kayo. Bibi, Yin. Ang kontratang pinirmahan ng pamilya Yin at ng pamilyang Wei. Kailan po sisimulan ang proyekto? Wei Zhang, bigyan niyo pa akong 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, sisimulan na namin ang proyekto. Yung utang na hinahabol ninyo, bakit hindi nyo sinabing mas maaga? Ano namang silbi sabihin kung wala ring pagbabago? Eh di, ganun naman talaga. Sino nagsabing wala na epekto kung sinabi kay siya? Miss Zhang, Ikaw pala. Anong gawain mo rito? Hindi na ako mag-ikot pa. Sabihin mo na. Magkano ang kailangan para ipagkaloob sa akin si Lin Shenyi? ipinagbibili ang tao, illegal yan. Magbibigay ka naman ng halaga, magkano ang inisip mo? Kahit ibenta, illegal pa rin. 10 milyon. Sa puso mo, si Lin Shu ay nagkakahalaga lang 10 milyon. Ano, 1 milyon ba? Hindi mo ba ako tatanungin? Kung kulang sa'yo, sabihin mo lang. Madadagdagan ko pa. Okay na, ano naman ang inaalagaan ninyo sa akin? Tumahimik ka. Sabi ko, ano kami sa tingin ninyo? Ikaw, tumahimik ka. Huwag kalimutan ang sitwasyon ng kumpanya ninyo ngayon. Walang pera. Pagkalipas ng 3 araw, yung proyekto kasama ang Wei family. Anong gagamitin ninyo para simulan yon? Hindi ibig sabihin noon na alis ako, hindi ko siya susukuan. Sinyu. Ako? Miss Zhao, sa totoo lang, matagal na kaming ikinasal. Hindi ko naman iniinda. Pero hindi ko rin pwedeng tradurin siya. Hindi ba talaga natin? Wala nang posibilidad. Naintindihan ko na. Hindi na kita babalikan o istorbohin. Siya. Ano ba ginagawa niya? Anong ginagawa mo? Eh, anong balak niya? Gago, Nakaayos na halos ang mga utang dito. kahit kunin pa natin ang lahat ng maliliit na utang. Kulang pa rin mahigit 8 milyon. Aba, may isang utang dito na 8 milyon. Si Hai Hongmen Association. Ito ang pinakamalaking sindikato sa Jiangqing. Sa ugali ni Lin Shu, baka kung pumunta siya, hindi na siya makakabalik. Ayos yan, perfecto. Ako na ang sasampal sa mga malalaking utang na yan. Ikaw naman ang kunin ang mga pasmado. Walang patumpik-tumpik. Yuyu, maghahanda na ako ngayon din. Masyadong late na nga ngayon. Pinapanikon niya ng ganyan. Mukhang hindi basta-basta ang si Hai Hongmen Association. Malaki ang pinanggagalingan nila. Ulitin mo. Hindi ko narinig na maayos. Sabi ko, dati kang may utang sa Yin family na 8 milyon. Ngayon, bayaran mo na ang pera. Ha. Alam mo saan ka nandito? Si Hai Hongmen Association. Ito ang Kinggang. Ibabalik namin ang pera sa'yo. Ako pa ba ang mananahimik? Face, dapat ka pa nga magpasalamat. Alam mo, maswerte ka ngayon na. Nakaupo ka pa rito at nakikipag-usap sa akin. May mga tsismis na kumakalat dati. Na ang nangungunang dalaga ng Yin family ay lasing sa gabi. At dinala pa ng isang pulubi para matulog. Dati hindi ako naniwala.
Hanggang ngayon na nakita ka. Mga mamahaling brand lahat ang suot mo. Pero pag suot sa'yo, nagiging mura lahat. Mura. Ikaw ang tunay na mura, yung hindi nagbabayad ng utang. Ako ang naniningil, mura ba yun? Utang ay utang, babayaran. Dapat may prinsipyo kayo sa Kinggang. Kung wala kayo magtulungan. Ano pinagkaiba ninyo sa isang kulungan ng aso? Ay naku. Mukhang tama si Yutang. Apakinaltas ninyo ang whole ng Yin family. Tiyak lalapit kayo sa amin. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam? Lin Shu. Tapos ka na. Ang ama ni Yutang ay kapatid ko sa dugo. Siya ang aking godnephew. Kung sasaktan mo siya, papatayin kita. Wala siyang pagkatao, isang hayop lang siya. Tinuruan ko lang siyang maging tao. Tumahimik ka. Patay ka na, pero ang matigas pa ng bibig mo. Sayang ah. Yung nakakainis na si Yin Sinyu, hindi dumating. Kung nandyan siya, may laro na tayo. Pero okay lang. Huwag kang mag-alala, kapag patay ka na. Dadalhin ko siya sa harap ng puntod mo. Huhubarin ko siya ng paisa-isa. Ibibigay ko siya para paglibangan namin. Ahaha. Sayang ah. Yung nakakainis na si Yin Sinyu, hindi dumating. Kung nandyan siya, may laro na tayo. Pero okay lang. Huwag kang mag-alala, kapag patay ka na. Dadalhin ko siya sa harap ng puntod mo. Huhubarin ko siya ng paisa-isa. Ibibigay ko siya para paglibangan namin. Hahaha. Taong umaasa ka sa babae. Ikaw pa ang nangahas manimula? Tito, wag mo na siyang kausapin. Putulin ninyo muna ang mga kamay at paa niya. Papagawa ko siyang kumaluhod at gumapang na parang aso. Mga kapatid, atake. Tama, hiwalayin natin ang usapan. Pinapayuhan kita, huwag kang makialam. Usapin ko at ng Chen family. Ibalik nyo na ang pera ngayon. Pwede ko pa kayong palampasin. Ibalik ang pera. Seksya. Nasa rito lahat ang pera. Kung kaya mo, kunin mo. Matagal na to, nakakainip naman. Maglaro ka sa akin. Pera o buhay? Buhay, bakit ko papapatayin kayo? Mukhang tigas ng bibig mo kahit patay ka na. Ipaputol ko ang ulo mo. Mga par, hiwain ninyo siya. Paano nangyari to? Ang lakas mo nga manuntok. Ngayon ang sunod. Sinasabi ko, pera o buhay. Pulubi, tanungin mo ang boss ng Kinggang. Pera o buhay? Diyan ka nagkakamali. Matagal na siyang naging pulubi. Sanay na siya. Lagi siyang nanghihingi ng pera. Hindi mo ba naintindihan? Ganito na lang. Lumuhod ka at magpakumbaba. Baka mapagpatawad ako. Bibigyan kita ng kaunting pera. Si Huang ang nagsabi lumuhod ka. Bingi ka ba? Nangahas kang pumatay sa inaanak ko. Puputulin kita. Bulag kayong lahat. Wiz Hang, nandito ako. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw, huwag. Bali ang binti. Dahan-dahan lang. Anong ginagawa ninyo? Anong gagawin mo? Ulitin ko sayo. Saklolo. Saklolo. Nasaan ang card? Naipit ito dito. Pero kayo sa Sihai Hongmen Association. Parang tumutulong sama-sama kayo. Aba, paggalang sa bagong pangulo. Paggalang, Pangulo. Anong ibig sabihin nito? May hindi ka alam. Kami sa Sihai Hongmen Association, ang bagong Pangulo, pinipili ng mga karapat-dapat. Ay naku. Naway ang bagong Pangulo ay pamunuan kami at ibalik ang lakas ng Sihai. Ang Hongmen mula ngayon. Mula ngayon, ipagtatanggol namin ang mahihina. Gagawa kami ng mabubuting gawa. Matalino naman. Ang magang na gaya nila. Imbak natin, baka magamit pa. Ano pa hinihintay ninyo? Kumilos kayo. Paggalang sa bagong Pangulo. Ano pa hinihintay ninyo? Kumilos kayo. Paggalang sa bagong pangulo. Magaling, magaling. Naku, kasalanan to. Kayo diyan. Anong ginagawa ninyo? Palagi kayong gutom, isa pa sa isa. Walang tapos sa dapat gawing tama. Kung hindi dahil mabilis akong kumilos kanina, patay na tayo, gets ninyo? Ano kayong nakatiting? Gawin na ninyo. Dalhin ninyo ako sa ospital. Kumain ng libre ng sobra. Aw-aw kumakain ng ganoon karami. Lindsay, bakit nandito ka? Ewan ko. Ako. Sige na lang. Naghahanap ako kagabing mga top sa industriya. Pinakamatalino sa finance at legal. At nagbayad ng mataas para kumuha ang 2 bodyguard. Kahit magkapagsuntukan, hindi ako takot. Halika, pumasok ka kasama namin. Said. Mga kuya. Hindi dahil natatakot ako sa kanya. Nag-ipon lang ako ng lakas. Simula ngayon, sa taong may apelidong Lin na to, tapos na ang aming utang ng loob. Magpapaputok ba? Magpapasigaro, Magsigaro. Pangulo Huang, hindi na kailangan magpaklose. Utang grupo ninyo sa amin ay 8 milyon.
Ngayon, kahit ano paman, babalik namin ang perang yan. Ang perang 2. Pangulo Huang, hindi mo ba gustong magbayad? Hindi ba kanina, hindi ba nabayaan na? Ipinasa na ba ang pera kanina? Si Xiao Wei kumuha ng pera. Oh, nga. Bakit ang daling ngayon? Dahil asawa ko ang kumilos. May hindi ba kayang ayusin kapag siya ang nandyan? Tapos na akong maglaro sa gang ng 30 taon. Ngayon nakakapressure pa ng batang ito. Pinipilit kaming magbayad. Mga kapatid, wala na tayong pera. Wala na tayong pera. Tapos na ang Sihai Hongmen Association. Larga kayo. Mama, gising ka. Anong nangyayari sa'yo? Ay naku, ano gagawin natin ngayon? Mama, Tama na ang pagyak. Ngayon ang tamang panahon para agawin ko ang mana. Isipin mo, paano mo ako matutulungan? Lola, ayusin na ang problema sa kumpanya. Lola! Lola, gising ka. Lola, bumangon ka. Lola! I'm the new. Umalis ka sa harap ko. Huwag kang magkunwari dito. Dahil sa'yo namatay ng buhay ang lola namin. Ano ba ang sinasabi mo? Kalokohan yon. Opisyal kong sinasabi bilang pinuno ng Yin Family, na mula ngayon, wala ka ng kahit sentimong kaugnayan sa Yin Family. Mula ngayon, wala ka ng karapatan sa Yin Family. Mga tao, itaboy ninyo ang babaeng ito palabas. Sandali. Medyo nagmamadali naman kayo. Hindi pa naman patay ang matanda. Nagsimulang iangkin na siyang pinuno ng pamilya. Masyado kayong nagmamadali. Hindi pa namatay ang lola. Nagsimulang iangkin na siyang pinuno ng pamilya. Anong kalokohan yan sinasabi mo? Huwag ninyong pagtiwalaan ang panlilinlang niya. Palabasin ninyo siya. Kaya kong iligtas ang lola. Dali, palabasin ninyo siya ngayon din. Tingnan natin kung sinong maglakas loob. Siya ang manugang Yin family. Sinong magtatapang na galawin siya? Kahit mamatay ang lola, hindi yan para sa'yo. Hindi dapat isang tagalabas ang mag-angkin bilang pinuno. Eh ako, may karapatan ba akong mag-angkin bilang pinuno? Yin Sinyue, dahil sa'yo namatay ang lola. Akala mo pa may karapatan ka? Ano pa ang hinihintay ninyo? Sandali, tita. Bakit mo ako inakusahan? Sinasabi ninyong ako ang pumatay sa lola. Kanina sinabi ni Lin Shu na kaya niyang iligtas ang lola. Bakit mo siya patuloy na pinipigilan? Sun Xiaojie naman, inangkin na naman ang pagiging pinuno. Kayo ba ang pumatay sa lola? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Yin Zinyue, patay na ang lola. Ano pa ang gusto mong mangyari? Noong buhay pa ang lola, araw-araw mo siyang pinapagalitan. Gayon patay na ang lola. Hindi mo ba siya hahayaan magpahinga ng payapa? Papahirapin mo siya. Ikaw yon. Tama nga ang sabi ng master ko. Asong pamangkin. Kain na, inom na, dala pa palabas. Ngayon tingin ko, walang mali. Ano ba ang sinasabi mo? Ngayon tingin ko, walang mali. Ano ba ang sinasabi mo? Mali ba ang sinabi ko? Hindi ba't kinukuhanan mo ng kayamanan ang Yin family? Hindi ako ganun. Kung hindi, bakit mo? Hinihinto mo akong iligtas ang lola? Hindi mo alam. Saan mo nakuha itong batang babae? Isang ligaw na lalaki. Anong karapatan niya para maggamos sa matanda? Dahil siya ang asawa ko. At kaya niyang gumaling. Ang sinasabing manggagamot ng King Yun Mountain na parang nagbabalik ng buto sa tao. Kung sabi mong Shendi Shendi nga. Pero sa tingin ko, nagpapakitang tao ka lang sa harap ng puntod ng lola. Uy, anong ginagawa mo? Akawalan mo. I'm Guanyu. Ganyan ba kalaya ang kasama mong tao? Ay naku, inako. Ay, patawad na. Patawarin mo ako, pinatay kita. Lola, patawad na ang apo mo. Patay ka na. Pinapahawak-hawak mo pa siya ng lalaking iyon. Huwag kayong mang-istorbo. Nilalagnat ni Lin Shu ang aming lola. Nagpapagaling siya. Yun ang ginagawa niya sa lola. Hinalikan, inabot sa lig. Anong klase ng sakit yang tinitingnan niya? Tanga ka ba? Yun na ang paraan ng pagsusuri, matanaw, amoy, itanong, haplos, ilang libong taon na. Hindi mo talaga alam, ano? No wonder tumira siya sa Yin family ng ilang taon. Isa lang siyang manggagawa. Tanga ka ba? Yun na ang paraan ng pagsusuri, matanaw, amoy, itanong, haplos, ilang libong taon na. Hindi mo talaga alam, ano? Kaya pala nananatili siya sa Yin family ng matagal. Isa lang siyang tagagawa ng mga gawaing bahay. Ulitin mo pa yan. Sinasabi ko, may problema ka sa ulo. Patay na ang matanda. Sobrang tagal bago namin inyakan. Huwag nang sabihin, kahit pa ang King Yun Mountain na doktor, di siya makapagpapagaling. Kahit ang mga Diyos, di na yan maililigtas. Nanay. Tama ka. Pagdating ng panahon, ilalabas namin. Siya at si Ayn Guinue, palabasin namin sa Yin family. Dapat ang pamilya na ang tawag ay Sun family na. Hindi dapat ganyan. Paano nangyari to? Ano nang nangyari kay Lin Shu? Ano pa ba ang maaring nangyari? Naniniwala ka pa rin ba sa sinungaling na manduhugas na yan? Ayos na to. Patay na ang lola, pero sinasaktan pa rin namin. Kaya pinasaksak ninyo siya ng napakaraming karayom. Tama. Ayn Guinue. Lumayas kayo ngayon din. Huwag ninyong istorbohin ang kapayapaan ng lola. Hindi tama. Ang oras ng pagkamatay ng lola, mahigit na isang araw ang nakalipas. Ano? Mama, paano niya nalaman yan? Bakit ka?
Huwag kayong makinig sa kanyang mga kalokohan. Kung hindi na gumaling, hindi na talaga gumaling. Walang ganoong kalabisan ng dahilan. Ikaw. Sino nagsabing hindi ko kayang pagalingin? Lumayas ka ngayon din. Tao, dali, tulong. Palisin ninyo sila. Bilang ulo ng Yin family. Inutos ko sa inyo. Palisin ninyo sila. Lola. Yan, hindi posible. Lola, ayos ka lang ba? Ang galing naman. Kumusta naman ang kaso sa kumpanya? Lola, huwag kayong mag-alala. Mas mahalaga ang kalusugan. Naayos ko na ang problema sa kumpanya. At kumikita pa ang kumpanya. Mahigit 6 na milyong. Totoo ba yan, nanay? Malaki ang naitulong ni Sun Xiaoji sa atin. Lola, Kayo-kayong dalawa. Akala nyo ba na nalilito na ako? Nanay, anong sinasabi ninyo? Ibig kong sabihin, nagpalaki ako ng isang mabuting anak na babae. Umaasa siyang pag namatay ako, mapupunta ang yaman. Lahat mapupunta sa anak mong lalaki, hindi ba? Nanay, nagkamali ako, patawarin mo na ha. Pinapatawad ka na. Ako. Lumayas kayo mula sa Yin family. Yin Hongmei. Sun Xiaoji, kayo dalawa, makinig kayo. Simula ngayon, hindi kayo mga tao ng Yin family. Ngayon ay opisyal kong ipinapahayag. Si Yin Xingyu ang hahalili sa akin. Sa posisyon ng chairman ng grupo. Lola, huwag. Lola, nagkamali ako. Huwag ninyo akong paalisin. Nagkamali ako, totoong nagkamali ako. Hindi na ako muling gagawa nito. Itaboy ninyo ang dalawang yan palabas. Lola, huwag ninyo akong paalisin. Lola, nagkamali talaga ako. Lola, Nanay, nagkamali ako. Ah, Mabuting apo. Aking mabuting apo.